Tuwaang at ang dalaga ng buhong langit. Si Tuwaang ay nakatanggap ng mensahe na kailangan niyang dumalo sa kasal ng dalaga ng Munawon. Ngunit agad siyang binalaan ng kanyang tiyahin na huwag itong pumunta dahil nararamdaman niyang mayroong masamang mangyayari sa kasal. Ngunit hindi nagpapigil si Tuwaang sa kabila ng sinabi ng kanyang tiyahin. Araw na ng kasal at sinuot ni Tuwaang ang damit na ginawa ng mga Diyos para sa kanya. Bitbit niya ang kanyang espada, panangga at ang isang mahabang kutsilyo habang nakasakay sa kidlat papunta sa Munawon. Isinama niya si Gungutan, isang nakapagsalitang ibon na natagpuan niya sa kapatagan ng Kawkawangan. Nang makarating na siya, nagsipagdatingan na din ang mga bisita. Pagdating ng lalaking kakasal, ang binata ng sakad na, kasamang sanggaang lalaki, pinaalis niya ang mga hindi nararapat na bisita. Nagsimula na ang seremonya sa pag-aalay ng mga bisita ng mga mamahaling regalo, ngunit nagparinig ang binata ng sakad na wala pa silang gintong plauta at gintong gitara. Kaya sa isang misteryosong hininga ni Tuwaang ay nagkaroon na sila nito. Nang lumabas naman ang babae kakasal ay napanganga at humanga ang mga bisita sa taglay niyang kagandahan. Nainsulto at napahiya ang binata nang tumabi ang ikakasal na babae kay Tuwaang sa halip na sa kanya, kaya hinamon niya ito ng isang laban o duelo. Upang lalong galitin pa ang binata ng sakad na, sinuklayan ng babae ikakasal ang buhok ni Tuwaang at naghalikan ang dalawa. Lumaban ng buong makakaya si Tuwaang at ang Gungutan sa binata ng sakad na, kasamang 100 lalaki. Matapos silang maglaban ng 100 kalalakihan ay nagharap na sina Tuwaang at ang binata ng sakad na. Nang dahil sa matinding labanan ng dalawa ay lumindol ang lupa, kaya binuhat ng binata ng sakad na si Tuwaang at ibinato ng malakas sa lupa. Lumubog at nakarating si Tuwaang sa Hades. At nakita niya si Tuwaha, ang Diyos ng Hades. Sinabi nito na ang buhay ng lalaking ikakasal ay nasa gintong plauta. Kaya naisip ni Tuwaang na bilhin ang gintong plauta upang mapatay ang binata ng sakad na. Nang si Tuwaang ay nakabalik, agad nagyakapan at naghalikan si Tuwaang at ang babae. Sumama ang babae kay Tuwaang sa kauman at sila'y nagsama ng mapayapa at maligaya.